Magbunyi ang buong Pilipinas dahil ang 20% tax sa savings income interest ay ipapatupad na ng mga bangko sa Pilipinas simula July 1, 2025. Yay! Isang punyetang batas na naman ang naipasa. Very good! Tax na naman. Ang lahat na may tax. Tax here, tax there, tax everywhere. Ang galing! Ang galing! 5 piso na nga lang ang laman ng bank account ko. Kakaltasan pa. Tax in na talaga. Sino na naman putang inang nakaisip niyan? Ang dami ng tax, tumatuma na nga bulsa ng mga politiko. May dagdag tax na naman para pampasweldo sa mga batugan ng akapatupan. Huwag na kayong mahiya, gawin nyo na 100% para buo na kasiyahan nyo. Wala na tinutubo sa bangko, mabawasan pa ng 20%. May mabuti nga bang maidudulot ang batas na ito sa buhay ng mga Pilipino? O may mabuti lamang itong dulot sa buhay ng ilang politiko? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Simula July 1, mas mataas na ang buwis na kokolektahin sa mga pangmatagalang savings at deposit sa mga bangko gaya ng time deposits. Ayon yan sa mga major banks dito sa bansang punyetang Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Republic Act 12214 o Capital Markets Efficiency Promotion Act or CMEPA na layong gawing mas simple at patas ang buwis sa mga kita mula sa mga financial investment. Kinumpirma ng Metrobank, Union Bank at Security Bank na lahat ng interest mula sa peso at dollar deposits, kabilang ang time deposits, ay papatawa na ng 20% final withholding tax gaano man katagal ang deposito. Kung dati walang buwis ang mga tubo sa peso time deposit na hindi bababa sa 5 taon, ngayon dahil magaling ang ating gobyerno, kasama na rin sila sa 20% tax. Nakakaltasin. Ganon din sa mga dollar time deposit at sa mga foreign currency account. Mula sa dating 15%, ginawa na rin nilang 20%. What a nice move. At ayon sa Union Bank, lahat ng peso long-term deposit ay papatawa na simula Hulyo ng flat 20% tax. Galing, no? Ay, bobo ko sa math, pero tagina tax na naman. Ang sakit. Pero sa bagong sistema, lahat ng kakaltasan ng 20% na tax, yun lang mga ipinasok pagkatapos ng July 1. So meaning kung nagpasok ka ng pera bago mag July 1, hindi ka kasama dito at mananatili kung ano yung terms o kung ilang percentage yung napag-usapan nyo dito hanggang sa maturity date nito. So ang maaapektuhan lang nitong 20% savings income tax yung mga pera na ipapasok simula July 1, 2025 onwards. Gigets nyo ako? At kung may valid tax exemption ka mula sa Bureau of Internal Revenue, mananatili ka pa rin tax-free status. No? So, kasi may mga valid na tax exemption. Hindi ko lang alam kung ano kasi hindi naman ako exempted sa tax. Babayad ako ng tax. Hindi ko alam may mga tax-free exemption na mga goods o mga trabaho. Let me know nga sa comment section. Ayon sa Metrobank, layunin daw ng batas na makinabang ang mga individual at mga institusyonal na investor sa reforma dahil mas magiging simple at predictable na daw ang tax system. Talaga ba? Yan ba talaga ang dahilan? Ewan. At sinabi naman ng Security Bank na ang CMEPA ay isa daw hakbang patungo sa isang patas at modernong sistema ng pananalapi na tumutugma sa pandaigdigang pamantayan. Okay. Kwento nyo yan Kwento nyo yan Sabi nyo yan Yung ba talaga ang dahilan? I don't know. Tangina talaga ang sarap mag-migrate. Kinang-ina. Kakarampot na tinutubo ng pera. Kakaltasan pa. Kayo lang ba kumakain? Now, here is my thought about this issue, mga kaibigan. Una, i-clarify muna natin yung misconception o yung maling pag-intindi doon sa batas. Sa pagkakaintindi kasi ng marami, ang kakaltasan ng 20% na tax is yung actual savings mo. So, let's say for example na the time na pinasok mo yung 1,000 pesos mo at kakaltasan ng 20% which is 200 pesos, magiging 800 pesos na lang siya dahil ipinasok mo sa bangko. Which is, mali po. Hindi po ganon ang mangyayari. Okay? Ganito ang mangyayari mga kaibigan. Kasi yung mga perang pinapasok natin sa bangko, tumutubo talaga yan. Especially yung mga long-term savings, yung mga time deposit. Example lang, nag-save ka sa bangko ng 10,000 pesos. Possible yun kumita. Actually, hindi siya possible. Talagang kikita yon ng interest, either monthly or annual. Kung buwan-buwan o taon-taon. Diba? Again, iba-iba po yan ng interest rate. Yung mga bangko sa Pilipinas, magkakaiba yan. At iba din yung rate ng monthly sa per annum. Pero I think yung 3% is malaki yon. No? Parang bibihira yung bangko na may 3% interest rate. You can check naman, since iba-iba nga yan. Diba? Sa akin yung, for example lang, 3%. So,
For example is nagpasok ka ng pera mo sa bangko na let's say 10,000 pesos. Ang interest rate niya per annum kada taon ay 3%. So meaning, yung 100,000 mo after 1 year is magiging 103,000 na siya in total. Since kumita nga yung pera mo ng 3% sa loob ng isang taon. So kumita ka ng 3,000 pesos. Doon sa 3,000 pesos na kinita mo, which is yung interest income, savings interest income, doon lang kukunin yung 20% na tax. Okay, nakakasunod? Nagigets nyo? Hindi yun kukunin doon sa initial investment mo na 100,000. Yung 20% doon lang siya kukunin sa 3,000 pesos, which is 3% na kinita mo. Okay? So, meaning, yung 3,000 na kinita mo ay babawasan nila ng 20%, which is 600 pesos. Kaya ang matitake home mo na lang is 2,400. In total, 102,400 dahil kinaltasan kanila ng 20% na savings income tax. Okay? Nagigets? Nagigets nyo? Are we clear on that, children? Tanga, medyo pasensya na kayo pag may mga mali akong details sa kasi bobo talaga ako sa mati. Talagang inaaral ko lang para at least ma-explain ko sa inyo. Pero feeling ko naman wala naman ako malang sinasabi. Kung mali, pagpasensyaan nyo na. Pero ganoon ang mangyayari. Okay? Hindi siya kakaltasin dun sa initial investment mo na 100k. Na 10k, sorry. O kanina nga, example ko, 10,000 lang pala yun. 100k 100k po yung bilangan natin. Okay, gets? Hindi siya sa savings kakaltasin doon po sa interest income nung savings nyo. Okay? Are we clear on that? Ang bobo ko pala, ang example ko pala is 100,000. Sorry. Hindi, tama lang pala. Tama lang pala. 100,000 yung pinasa mo sa bangko, ha? Bahala na kayo, bobo talaga ako sa mati. Basta ganun, 100,000, kumita ng 3%, 103,000, doon sa 3,000, basta ganon. Alam nyo na yan. Basta in short, doon lang siya kukunin sa interest, sa kinita. Doon sa 3,000. Doon lang kakaltasin yung 20%. Okay, sige. Proceed. Now, ito kasi yung problema mga kaibigan. Dito sa panibagong kakaltasin ng gobyerno na 20% sa interest income ng mga tao. Ito yung hinihimutok ho namin mga Pilipino. Makinig ho kayo mga taga-gobyerno, lalo na ho yung mga nanguna sa katarantaduhan to. Wala ho kaming problema kahit ho kaltasan nyo kami ng tax. Wala hong problema, okay lang ho, it's our duty and responsibility as a Pilipino na magbayad ng buwis. Sandamakmak na nga ang kinakaltas na buwis dito sa amin sandamakmak na ang tax dito Bibili ka ng sigarilyo, may tax. Bibili ka ng gulay, may tax. Bibili ka ng isda, bibili ka ng gasolina, bibili ka ng bigas, may tax na. Yung sweldo ng mga mamamayang Pilipino, may tax pa. Lahat may tax. At wala ho kaming problema doon. Okay lang. Duties and responsibilities naming mga Pilipino yan. Ang nagiging problema lang ho, kaya ho, sumasama ang loob namin, kaya ho nagingit-ngit sa galit ang mga tao. Kaltas kayo ng kaltas, deduct kayo ng deduct, hindi naman nararamdaman ng taong bayan yung perang kinakaltas sa kanila. Hindi naman nila napapakinabangan. Sino ang nakikinabang? Yung mga politikong korap. Yung mga nasa posisyon, di ba? O baka sabihin nyo, bakit saan ba napupunta yung mga buwis? Sa mga proyekto naman ng gobyerno, sa mga pagpapagawa ng infrastructure. Anong infrastructure? Anong infrastructure? Yung mga substandard na infrastructure? Yung mga tulay na bigla-bigla na lang gumuguho? Yung mga kalsada? Nadaanan lang ng mountain bike, durog na agad dahil walang bakal sa ilalim, dahil tinipid. Yung mga flood control na kung kailan ginawa, kung kailan nilagyan ng flood control, saka nagbaha ng nagbaha. Diba? Mga infrastrukturang substandard. Naging substandard kasi tinipid. Tinipid ang budget. Inuna ang kickback, inuna ang SOP, inuna ang corruption. Diba? O baka sabihin nyo, bakit? Itinutulong naman natin sa mga mahihirap inaayuda sa mga mahihirap. Sinong mahihirap? Yung mga batugan na imbis ganahan maghanap buhay dahil may natanggap na tulong sa gobyerno para makapagsimula, mas lalong naging batugan. Lalong naging batugan dahil may inaasahan sa gobyerno. Dahil binibaby ng gobyerno. Imbis na ang nakikinabang sa ayuda yung mga kinakaltasan dahil sa kanila naman nanggagaling wala. Dito, napupunta sa mga mahihirap na batugan. Priority ang mga mahihirap na batugan. Para ano? Para makakuha ng boto? Kasi mahihirap na lang yung kaya nyong utuin. Diba? Hindi ho kami nagagalit sa kinakaltas nyo. Nagagalit ho kami dahil nagkakandakuba ho kami sa pagtatrabaho. Pagdating ng sahod, halos wala na natitira sa sahod namin dahil puros kinaltas na. Tapos makikita ho namin ganito, yung tax, saan napupunta? Sa korupsyon. Nilulustay, harap-harapan, gara pa lang nilulustay, ninanakaw ng mga politiko. Kinagamit sa sarili nilang pang-interest. Sige nga ho, sinong hindi magagalit? Wala ho kaming problema, nakaltasan nyo ho kami. Sa ibang bansa, ganyan din naman kung tutuusin, mas malaki pa nga kinakaltas na tax sa ibang bansa Alam nyo ho kung ano pagkakaiba? Sa ibang bansa ho, nakikita nila kung saan napupunta yung pera nila. Hindi nagrereklamo ang mga mamamayan kahit malaki ang kinakaltas sa tax nila. Bakit? Kasi nakikita nila
kung saan napupunta yung mga tax na binabayad nila. Napapakinabangan nila yung tax na kinakalta sa kanila, ginagamit ng tama yung pera nila. Ginagamit sa healthcare system, sa mas maayos na mode of transportation, sa mas abot kaya na quality education. Nagagamit ng tama napapakinabangan ng mga tao. Kaya hindi sila nagagalit. Kung ganun sana dito sa atin, walang magiging problema. Honestly speaking, wala akong magagalit sa inyo. Hindi aangal yung mga yan. Kahit gawin yung 30%, 40% ang tax kung nakikita ng mga tao na napupunta sa tama. Hindi yan aangal. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi kami aangal. Alam nyo mga kaibigan, likas ho sa ating mga Pilipino ang maging mapagbigay at matulungin. Alam naman natin lahat yan. Isa yan sa napakagandang katangian natin mga Pilipino. Kaya sigurado ho ko na kung nakikita lang natin na nagagamit sa tama, sa maayos na paraan, yung mga pera, yung mga buwis na kinakalta sa atin, panigurado, hindi magdadamot yung mga yan. Baka mas magbigay pa yan. Hindi ho kami madamot, hindi ho kami dupang. At willing din ho kaming tulungan yung mga kababayan nating mahirap dahil lulikas sa ating mga Pilipino ang matulungin. Hindi ho issue dito ang buwis. Ang issue ho dito, yung harap-harapang paglustay dun sa buwis ng mga mamamayan. Masakit to para sa isang taxpayer na malaking chop ng kinikita nila ay napupunta sa buwis. Tapos makikita nila yung buwis. Harap-harapan ng garapalang nilulustay, ninanakaw ng mga tao sa gobyerno. Masakit to. Ulitin ko ho, ang mga Pilipino ho ay mapagbigay. Palit man ho tayo ng sitwasyon kung hindi ho sasamaan loob nyo. Ang mga Pilipino ay mapagbigay pero hindi ho kami tanga, hindi ho kami uto-uto. Siguro yung iba. Pero syempre wala naman kami magagawa dahil isinabatas nyo na yan. Wala na kaming palagyan. Checkmate na naman kami. Wala na naman kaming ibang gagawin kung hindi sumunod na lamang. Kasi nasa batas na yan. Pag hindi kami sumunod, asunto. Demanda ang aabutin namin. Ginisa nyo kami sa sarili namin mantika para kaming ninakawan nyo kami ng harap-harapan pero wala kami magagawa. See? People of the Philippines, sa mga nanonood doon ngayon. Kita nyo, kaya lagi kong sinasabi tuwing eleksyon na bumoto kayo ng tama, mag-isip kayo ng tama. Kasi pag magpapadala kayo sa mga binibigay na pera niya mga yan, babawian lang tayo ng mga yan kapag nakaupo na yung mga yan. And that is happening right now. Nagbabawi na ho sila. Yung mga pinamigay nila nung eleksyon, ayan na yan, binabawi na nila yan. Doble, triple. Hindi lang nila babawiin yung ginastos nila nung nakaraang eleksyon. Sa kikitain nila ngayon, pati yung susunod na eleksyon, mapupondohan na yung mga yan. Diba? Yan na yun. Ito na yung balik nung 500, 1,000 na pinamigay nila. Kapalit ng boto nyo. Boto nyo lang. Hindi ako kasama. Hindi naman ako bumoto ng mga nagbabayad. Lahat po ito, mga kaibigan, pwedeng mabago sa isang araw tuwing eleksyon. Kaya putang ina sa susunod na eleksyon. Ngayon pa lang mangangampanya na naman ako. Uulitin ko ulit. Huwag kayong bobotante. Huwag kayong tatanga-tanga. Kung gusto nyo maghirap, kayo na lang. Nadadamay. Mga nag-iisip ng tama. Tax inang yan.